Ngayong panahon ng Kwaresma, marami sa atin ang nakikita ang pagpapahid ng abo sa noo bilang isang tradisyon. Pero higit pa rito, ano nga ba ang tunay na kahulugan ng Ash Wednesday sa ating pananampalataya? Kaya upang mas maunawaan ang tunay na diwa ng araw na ito at kung paano natin ito maisasabuhay sa ating pang-araw-araw, makakasama natin ngayon ang ating Reverend Father Michael Angelo Dacalos. Magandang umaga po at welcome dito sa Rise and Shine Pilipinas. Morning, Father. Morning po dyan. Magandang gabi po dito sa Roma. Oh, okay. All the way from Rome. Okay. All the way from Rome. Father, maaari niyo po bang ipaliwanag sa ating mga kababayan kung ano yung tunay na diwa o essence ng Ash Wednesday sa pananampalatayang Katoliko? Sige po. Dahil po kasi yung naririnig natin kapag lalo na kapag ginagawa na yung putting on the ashes sa ating mga ulo, sa ating mga noo, is yung dalawang statement na remember, from dust you came and from dust you shall return. And yung pangalawa naman is repent and believe in the gospel. So itong dalawang statement na ito yung nagpapaalala sa atin kung ano talaga yung essence ng Ash Wednesday bilang isang pasimula ng paglalakbay sa tinatawag natin na Lenten season. So ito po yung pinakaunang araw ng Lent. So ano pong pakaibig sabihin ng dalawang statement na iyon is una, yung sinasabi na from dust you came and to dust you shall return, is pinapahayag lamang po dito yung katotohanan ng ating existence, no? Na hindi tayo mapipirmi dito, hindi tayo always dito, and our own physical vulnerability. But also, hindi doon nagsastop yung meaning ng Lenten season. Pagkus, yung pinaka-importante siguro is yung ipinapaalala sa atin ng Lenten season na to repent and believe in the gospel. It simply means that we are invited to renew our commitment bilang mga Kristiyano sa pagsunod kay Kristo. Okay. Father, na banggit nyo itong paglalagay ng abo sa ating noo on this day is a reminder and symbolism to repent and to renew our faith. Bakit po ba importante sa ating simbahan ang pagunita ng Ash Wednesday o ito ang simula ng ating Lenten season? Bakit po ito yung ginagawang pag-start ng Lenten season natin? At paano ito nakakatulong sa ating spirituality, sa ating pang-araw-araw na buhay? Ito lang po kasi yung nakaganda din sa ating pananampalatayang Kristiyano po, kasi we have the so-called liturgical calendar kung saan it's a cycle, no? In the first glance, parang paulit-ulit lang, no, nagiging routine every year. No, every year may Lenten season, every year may Christmas. But the meaning of it all is actually, it gives us the opportunity, no, to think back again, to reflect on our lives, kung saan na tayo. Kasi in a world where there are so much routine, kahit yung pananampalataya natin ay naaapektuhan. At yung pagsunod natin kay Kristo, naaapektuhan din naman. So parang ang Ash Wednesday and Lenten season ay binibigyan tayo ng pagkakataon upang mag-reflect. No? Upang upang yung pagre-reflect na ito yung mag-guide sa atin towards renewal. So ito po yung ito po yung importansya ng Ash Wednesday and Lenten season, kasi binibigyan tayo ng lugar, ng espasyo upang manatili, upang mag-silence muna at isipin kung ano yung nangyayari sa ating mga buhay, lalong-lalo na in view of our following the Lord. Mm-hmm. Okay, Father, bukod po sa pagpapahid ng abo sa noo, meron po bang espesyal na tradisyon o gawain na hindi kayat ng simbahan para sa Ash Wednesday bukod po sa misa? Yeah, usually po after ng misa, ito din po yung paalala sa atin, no, whether or not nagpahid ka ng abo sa noo mo, after the Mass, lahat ng mga Kristiyano, lahat ng mga Katoliko, no, aside doon sa may mga exemptions, no, lahat tayo ay tinatawag to fasting and abstinence. No? And especially on Ash Wednesday,
and Good Friday, ito yung tinatawag natin na fasting and abstinence day. Ibig sabihin, we abstain from meat and we only eat one meal for a day. And every Friday during Lenten season, ito yung tinatawag natin na fasting lang naman. No, ibig sabihin one meal per day, no, every Friday of Lent. Pero Ash Wednesday and Good Friday, yung aside from the misa, sa Ash Wednesday, ito po yung fasting and abstinence. Yes, so today is a holy day of obligation, and we are supposed to begin the fasting and abstinence within this week po, Father, no? And is it only limited to food po ba? Or are there other ways that we can also express our worship, our belief during this Lenten season? Yeah, exactly. This is very very opportune time kasi kakalabas lang din ng mensahe ni Pope Leo for the Lenten season to 2026. No, kung saan tinatawag tayo na not only to fast and abstain regarding food and physical comforts, but also fasting yung pinupunto niya, and I think very very critical din para sa atin is to fast by disarming language. Ibig sabihin, mag-ayuno, mag-fasting din sa paggamit ng ating mga salita bilang pananakit sa iba. So ito yung pinupunto ni Pope Leo. So I think it's also a good invitation for us. Kahit yung CBCP ay nagpalabas din naman ng guidelines, no, and invitation to also even to fast from social media. So kasi yung pinaka-punto lang naman po yung isa sa mga pinupunto din naman ng mag-sacrifice during Lenten season is to move us away from what is normally bringing us comfort. So for example, social media or kahit chismis nagbibigay ng comfort, no, kahit yung paninira sa ibang tao nagbibigay din ng comfort sa iba. Yes. So parang from all of these so-called comfort, tinatawag tayo na umayaw, no, na balikan kung ano yung katotohanan ng ating buhay, ng katotohanan ng ating pakikipag-ugnayan sa ibang tao. So it's like abstaining from any, it is also a form of sacrifice. Any form of sacrifice, that's something that we like doing just for this season, mag-abstain tayo from it. Alright. Diba? Well, Father, sa mga kaganapang nangyayari po sa ating bansa sa ngayon, ano po ang inyong mensahe na gustong iparating sa mga Pilipino patungkol po sa usapin na ito? Maganda nga po yung pinunto nyo kanina na nagtatanong kayo kung meron pa bang effect yung Ash Wednesday, lalong-lalo na sa ating atong mga kababayan na nasa posisyon na para bang wala namang effect sa kanila, yung pag-aayuno, pagsasakripisyo. So parang maganda din pagnilayan po na at yung katotohanan ng Ash Wednesday at ng Lenten season na it's not just a ritual, no? Ito po ay isang paglalakbay. At yung abo na sa ating noo, ito po ay hindi lamang isang ritual, hindi lamang isang outward sign, kundi actually it's both an invitation but also a challenge to really commit ourselves to following the Lord. At ano pang ibig sabihin ng pagsunod kay Kristo? Very simple. Paano nga ba tumitibok yung puso ni Jesus at kay kanino tumitibok ang puso ni Jesus? Most especially sa mga dukha, no, sa mga biktima ng injustisya, sa biktima ng korupsyon. So siguro ito'y paalala sa ating lahat, may posisyon man tayo o wala, tayong lahat bilang sumusunod kay Kristo, bilang mga Kristiyano, ay inaanyayahan, sina-challenge na pangatawanan ang katotohanan ng ating pananampalataya na hindi lamang dapat sa loob ng simbahan, hindi lamang sa loob ng misa. Bagkus, pinaka-importante pagkatapos ng misa, pinapahalagahan, pinapatunayan ba natin yung pagiging Kristiyano natin? No? Kung sa gayon, ay mapapatunayan natin na merong epekto yung ginagawa natin taon-taon. Hindi lamang ritual, kundi isang paglalakbay at isang imbitasyon sa pagpapatunay, pagsasabuhay ng ating pagsunod kay Kristo.
Ayan. Yan din naman po ang ating dalangin, Father, na sana tumagos sa puso ng bawat Pilipino yung mensahe ngayong Ash Wednesday. Yes, it's never too late. Opo. So maraming salamat po sa inyong advice, Father, at pagbibigay ng oras sa amin. Good evening po muli sa inyo dyan sa Rome. That was Reverend Father Michael Angelo Dacalos. God bless, Father. God bless po.